So what's up mga ka-idol? This is Aniver TV again. Maraming salamat dahil napapunta kayo o napadayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol. So syempre kung bago pa kayo dito, hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po, paki-hit yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. At syempre naman, pinaulit-ulit ko na po ay nag-upload na rin po ako sa Facebook page mga ka-idol. So sa episode natin mga ka-idol, patungkol ito sa Seattle Supersonic na team sa NBA. Ngayon ay Oklahoma OKC Thunder mga ka-idol. Oklahoma. So yun. Hindi naman natin na maitanggin na puno ng mayayamang kasaysayan ang Supersonic noon. Maraming mga NBA players ang talagang tumatak sa liga mga ka-idol. Nariyan na nga sila Shawn Kemp at Gary Payton, Ray Allen at pati na nga si Kevin Durant ay doon na nga na-drop sa OKC mga ka-idol. Pero ang malaking katanungan at karamihan ay bakit ito nawala sa NBA mga ka-idol. So bakit ito nalipat ng OKC Thunder? So sa lahat ng video na yun mga ka-idol ay sasagutin yan dito sa video na nanggaling kay Demflix mga ka-idol. So subscribe natin si Demflix, bibisitahin natin yung kanyang YouTube channel mga ka-idol. So yun, so humanap na lang po ito para sabayin nyo akong panoorin ng video na ito. So let's go. Ang rason bakit nawala ang Seattle Supersonics? Bakit nga ba to nalipat at naging Oklahoma City Thunder? Well, balik tayo sa nakaraan. 2006, ang CEO ng Starbucks na si Howard Schultz ang nanguna para sa prangkisa ng Seattle Supersonics. Siya ang may-ari ng naturang team taong 2001 hanggang 2006. Noong mga panahon yun ay talaga namang nagdudusa na itong si Howard financially dahil sobrang laki na nga ng kanyang nailalabas na pera para sa team na ito. Ayon nga sa isang statement ni Howard ay nasabi niya na noong siya na ang namumuno sa team na ito ay talaga namang nawala na siya ng milyong-milyong salapi. Pero ang isang malaking katanungan dito ay ano nga ba ang pangunahing problema bakit ang CEO ng Starbucks na si Howard Schultz ay nalugi? Well, ang pinakadahilan ng kanilang pagkalugi ay dahil sa arena. Yes mga repa, tama ang inyong nadinig. Wala nang iba pang dahilan kundi ang arena. Ang Key Arena kasi mga repa ay talaga namang napakaliit. Ang kapasidad lamang nito ay nasa 17,000 na tao at ito na nga ang sinasabing pinakamaliit na arena noong time na yon. Bukod pa doon ay hindi rin advance ang mga nakapaloob na teknolohiya sa Key Arena. Well, gumagawa naman ng paraan ng Schultz Ownership Group nang sa gayon ay mapanatili pa rin nila ang team. Balak pa nga nilang palakihin ang arena at padagdagan ng mga modernong teknolohiya nang sa gayon ay makapag-attract pa sila ng mga fans na gustong manood ng laro. Sa kasamaang palad, ito ay nagkakahalaga ng higit sa $200 million at gusto niya sana na ang publiko ang magbayad dito. Nangangulugan lamang na babayaran ito gamit ang buwis ng publiko na nasasakupan ng Seattle. Karaniwan kasi mga repa, kung ang isang team owner ay gustong papondohan ng isang proyekto gamit ang buwis ng publiko ay talaga namang napakakomplikado. Well, to cut the long story short, ang Schultz Ownership Group ay hindi na umabot sa agreement para sa syudad ng Seattle. Hindi sila pinayagan na pondohan ng publiko ang kanilang arena. Kaya naman wala nang choice itong si Howard kundi ibenta ang team. Ayon nga sa ilang artikulo online ay merong kondisyon ng pagbebenta niya sa Seattle Supersonics. Well, ano nga ba ang kanyang kondisyon? Ang kanyang kondisyon ay dapat manatili ang Sonics sa Seattle. Nangangahulugan lamang na hindi dapat ito malipat sa ibang syudad. At dito ko na nga ipapakilala ang lalaking nagngangalang Clay Bennett. Siya ang leader at isa sa owner ng professional basketball club na matatagpuan sa... Yes, alam ko alam niyo na, sa Oklahoma City. October 24, 2006, nang opisyal lang ang nabili ni Clay Bennett ang Seattle Supersonics. Ang kanyang intensyon daw di umano sa naturang team ay makapagpatayo ng makabagong arena para punan ang pagkukulang ng team. Well, yun ang inaakala ng mga fans ng Seattle Supersonics. Matapos nito ay minungkahi nga ni Clay Bennett ang kanyang ideya sa pagpapatayo ng makabagong arena.
Ang kanyang balak ay ipatayo ito sa Renton sa Seattle. Sa kasamaang palad ito ay nagkakahalaga ng $500 million at katulad na lamang ng ginawa ni Howard, balak niya din itong ipapasan gamit ang buwis ng publiko. Pero katulad na lamang ng nangyari sa grupo ni Howard, hindi ito nagtagumpay. Sinigurado nga ng syudad ng Seattle na ang buwis ng publiko ay hindi mapupunta sa kahit anong sports arena. Lumipas ang halos isang taon, August 2007, isa sa minority owner ng Seattle Supersonics na si Aubrey McClendon ay nagsalita na at sinabi na ang Bennett's ownership group ay wala ng balak pang manatili sa Seattle. Bukod pa doon, mga rep ay kinumpirma nga din ni McClendon na bago pa man nila bilhin ng Seattle Supersonics ay gusto na nila itong i-relocate sa Oklahoma City. Nangangahulugan lamang na ang sinasabi nilang makabagong arena ay isa lamang malaking kasinungalingan dahil unang-una ay alam nila na malabo naman talagang ponduhan ng syudad ng Seattle ang makabagong arena. Ngayon naman ay idedetalye ko sa inyo ang buong plano ng Bennett's ownership group para sa team ng Seattle Supersonics. August 28, 2005, sinalanta ng bagyong Katrina ang New Orleans. Noong mga panahong iyon, ang New Orleans ay napilitan ngang lumipat sa Oklahoma City para makapaglaro para sa kanilang home games. Lingid sa kaalaman ng marami ay tinawag nga itong New Orleans Hornets bilang New Orleans/Oklahoma City Hornets ng 2 season. At noong mga panahong iyon ay talaga namang dinadagsa ng mga fans ang bawat laro sa Oklahoma City. Ito ang nagpapatunay na talaga namang nakaplano ang lahat. Dahil nangyari ang bagyong Katrina taong 2005, nakita ni Bennett ang potensyal ng syudad at nasiguro niya na malaki talaga ang kanyang kikitain kung sakaling magkaroon ng team sa Oklahoma City. Kaya naman taong 2006 ay agad na nga niyang binili ang team ng Seattle Supersonics. Anyway, balik tayo sa ating paksa. Matapos ngang magsalita ni Aubrey McClendon ay kinumpirma na nga din ng Bennett's ownership group na ang Sonics ay ililipat na sa Oklahoma City after ma-expire ng Key Arena sa darating na 2010. Gayunpaman ay si Bennett ay wala nang balak pang patagalin nito. Hindi niya na kaya pang hintayin ng 2010 kaya naman wala nang pag-aatubili. Nagdesisyon na itong si Bennett na mag-file ng mga papeles nang sa gayon ay matanggal na ang kontratang nakabalandra para sa kanyang team. Dahil unang-una ang Bennett's ownership group at ang syudad ng Seattle ay hindi naman umabot sa agreement patungkol sa buwis ng publiko. Nangangahulugan lamang na ang kanilang balak na makabagong arena ay lumipas na at wala ng progreso. Lumipas ang 3 buwan, November 2007, si Bennett ay opisyal lang sinabi sa NBA Commissioner na si David Stern na gusto niya nang ilipat ang Sonics sa Oklahoma City. Obviously, ang mga fans ng Seattle Supersonics ay talaga namang nagalit at hindi nagustuhan ng tungkol sa relocation. Nadama ng mga fans na ang grupo ni Clay Bennett ay nagsinungaling at nanloko at yun na nga din ang naging dahilan para magdemanda ang syudad ng Seattle kontra kay Bennett at sa grupo nito. Ang goal ng naturang kaso ay mapanatili ang team hanggang 2010. Hindi ko na idedetalye sa inyo mga repa kung ano nga ba ang kasong naganap. Basically, ang dalawang partido ay nagkaroon ng kasunduan. Ang kanilang kasunduan ay dapat magbayad ang partido ni Bennett ng $45 million para sa syudad ng Seattle at additional na $30 million dahil hindi makakakuha ng kapalit na kupunan ang syudad ng Seattle ng 5 taon. Matapos ang kasunduan ng dalawang partido, ang dating owner na si Howard Schultz ay nagdesisyon din na mag-file ng kaso kontra kay Bennett. Dahil ayon nga sa kontratang kanilang pinirmahan, ang team na ito ay dapat manatili sa Seattle. Naniniwala din itong si Howard na hindi ginampan ng mabuti ni Bennett na masaayos at mapaganda ang team. Ang mga fans ng Seattle Supersonics ay talaga namang pabor sa nasabi ni Howard. Pero ang pag-file ng kaso ni Howard ay huli na dahil ang agreement nga ay nailipat na sa Oklahoma City. Meron ng mga training facilities at iba pang kailangan para sa team. Nanghiram na din ang NBA para persahan nang matigil ang kasong nakabalandra sa grupo ni Bennett. Ang ginawa na lamang ng NBA ay dinaan sa butuan. Pag nanalo si Bennett ay sigurado nang malilipat ang Sonics sa Oklahoma City. Dumaan ang mga linggo at nagputuhan na. Ang mga team owners at board of directors ay inaprubahan na nga ang relocation ito. Ang final vote, 28-2. Dahil sa pangyayaring iyon ay nakahinga na nga ng maluwag itong si Clay Bennett kaya naman ang makasaysayang team
na tinatawag na Seattle Supersonics noon ay opisyal lang tinawag na Oklahoma City Thunder noong 2008 to 2009 season. Isang malaking sugalang ginawa ni Clay Bennett. Napakaraming proseso bago naaprubahan ang relocation. Marami ding nagalit, especially ang mga fans na talaga namang sumusuporta sa Seattle Supersonics. Pero ang lahat ay isa na lamang kasaysayan. Yun mga ka-idol, no? Yun ang dahilan kung bakit nawala yung Seattle Supersonic mga ka-idol. So yun ay nabili na. So iba na yung may-ari at yun na nga yung dahilan. So sana naliwanagan tayo mga ka-idol no. So sana nagustuhan niyo yung video natin. So maraming salamat, hanggang dito na lang yung video natin mga ka-idol. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe po. Sa Facebook naman ay mag-follow at mag-like sa mismong video. Maraming salamat and see you next video mga ka-idol.